morning everyone! Magandang umaga sa inyo! Mula sa amin dito sa Early Childhood Care and Development Council ay binabati namin ang lahat ng nanay, mama, ina, mami, inay, lola ng Happy Mother's Day! Ngayong araw, magkwentuhan tayo. At syempre dahil nga Mother's Day ngayon, tungkol ito sa isang espesyal na mama. Samahan niyo akong kilalanin ang mami kong octopus. Bakit nga ba octopus ang tawag sa kanya? May 8 nga ba siyang braso o baka higit pa? Tuklasin natin ang sikretong itinatago ni mami sa ilalim ng kanyang duster. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mami Kong Octopus. Sulat ito ni Maricel Laksa Pangilinan at guhit ni Juno Abreu. Nakakita na ba kayo ng octopus? May 8 itong mga braso. Wow! Ang galing, 'di ba? Pero si Mami, mas marami pa yata rito ang mga braso niya. Parang 12. Minsan, 20 pa. Isang braso sa kawali. Sa laptop, may isa pa. Isang sa kapatid kong ayaw pang bumaba. Habang may ka-meeting siya sa Zoom, nagluluto pa siya para sa mga gutom. Isa sa cellphone, ka-chat si Tita Baby. Isa sa TikTok, tahimik sa tabi. Ito lang ang sandaling pahinga ni Mami. Habang tulog kaming magkapatid sa gabi. Isang pangyakap ng malalim at mahigpit. Isa para kamutin ang likod kong makati. Isa sa sintas kong ang hirap itali. Lalo na sa umaga kapag kami nagmamadali. Minsan, kahit late na kami, kalmado pa rin si Mami. Ang dami talagang braso ni Mami. Isa para kay Daddy pag uwi niya mula opisina. Nagmamasahe ng balikat kahit siya'y antok na. Kaya sigurado ako, may tinatago si Mami na sikreto. Baka pugita talaga siya sa ilalim ng duster nito. Isang araw, ginulat ko si Mami. Bulaga! Ang saya-saya. Parang nataranta siya dahil sa mga hawak niya. May pinggan, may tasa, at may tablet pa. Napasigaw siya sa gulat. Ah! Muntik na kasi niyang mabitawan ang mga daladala. Tapos, gaya ng isang octopus na dumudulas sa dagat, swoosh! Nasalo niya pa rin silang lahat. Sabay hinga ng malalim, tingin sa akin, phew! At sabay kaming humalakhak. Super talaga si Mami. Pero alam ko, kahit ang mga super ay nalilito rin. Minsan, nakalimutan ni Mami ang baon ko. Tahimik lang ako. Pero alam niya na ako'y medyo nagtampo. Umupo siya sa tabi ko, hawak ang kanyang noo. Huminga ng malalim at nagsorry ng todo-todo. Anak, tao lang din si Mami. Minsan, napapagod. Sabay pumulupot siya sa akin ng mahigpit. Wow! Para akong niyakap ng pugita. Buo, malambing, di bumibitiw kahit saglit. Doon ko naintindihan, hindi kailangan ng 8 braso para maging super si Mami. Sapat na ang puso niyang laging handa para sa akin, para sa amin. Kasi ang tunay na superpower ni Mami, ang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit pagod, puyat, o sabay-sabay ang gawaing bahay. Nandiyan pa rin siya, buo ang pagmamahal sa aming lahat.
Sigurado ako, kahit octopus matutuwa kung magiging anak siya ng mami ko. At yan, nagtatapos ang kwento nating pinamagatang Ang Mami Kong Octopus. Naintindihan natin sa kwento na hindi kailangan ng 8 braso para maging super si Mami. Sapat na ang kanyang pusong laging handa at ang pagmamahal na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Muli naming binabati ang lahat ng Happy Mother's Day. Sana ay naging espesyal ang kwentuhan natin para sa mga nanay, mama at ina. Mahal na mahal namin kayo. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, paalam!